like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Sa pag-alala sa lahat ng ito, naisip ni Henry na si Van ay isang ang baliw na tao. Napansin niya na ang ilang mga tao ay tinatawag si Van na coward sa paggawa ng desisyong iyon, ngunit naniniwala siya na si Van ay isang strong-hearted patriot lamang. Napagpasyahan niya na kung makikinig si Van sa kanyang mga salita, dapat ay nasaan man ito sa loob ng Anchorman ngayon. Ipinikit ni Henry ang kanyang mga mata at nagmuni-muni sa nakaraan, iniisip na ito ay isang mabigat na responsibilidad. Matapos traidorin ng mga taong tinatawag niyang kasamahan noon, ginawa niya ang lahat upang hatiin ang kanyang kapangyarihan sa mga nobles na sumusuporta sa kanya. Gayunpaman, ito ay naging isa pang malaking pagkakamali. Sa sandaling makatanggap ang mga nobles kahit ng kaunting kapangyarihan, nagsisimula na silang maghangad ng higit pa. Si Henry, na nakaramdam ng pagkadismaya, ay nagsabing wala na siyang kapangyarihan upang protektahan sila at hiniling sa kanila na umalis at humanap ng ibang lugar na matitirhan. Idinaragdag na matapos ang kanyang kamatayan, tiyak na susunod sila para sa kanilang mga buhay. Kasama sa mga taong napilitang lumikas ay isa sa mga pinakamalapit na kasamahan ni Henry, ang kanyang Blade, na kilala rin bilang Van. Dahil dito, lahat sila ay nagtago. Sinabi ni Henry kay Clever na nandoon siya dahil gusto niyang i-recruit ang isa sa kanyang mga pinakamalapit na kasamahan pabalik sa kanyang panig at kailangan muna niyang makipagkita. Pumunta siya sa isang bakery at humingi ng paumanhin sa pang-iistorbo habang nagtatanong sa baker kung kilala ba nito kung sino si Mayor Haas. Sumagot ang baker na hindi niya kilala kung sino ang mayor. Naalala ni Henry na si Haas ang ikalawang mayor ng Anchorman, partikular na pinili ni na Henry at Van. Dahil ang unang mayor ay nasangkot sa matinding korupsyon, mabilis itong inasikaso ni Van, na nagpahintulot sa kanila na maghanap ng perpektong kandidato, hanggang sa natagpuan si Haas. Si Haas ay isang kompetent at mabait na tao, ngunit sobrang takot kay Van. Dahil dito, nagawa niyang ibalik ang kapayapaan at kalinisan sa Anchorman. Tinanong ni Henry ang baker kung alam ba nito kung nasaan si Mayor Haas matapos mag-retire. Nagtaka ang baker kung umalis ba ang mayor sa opisina nito sa araw na iyon at sinabing nakita niya ang mayor na lumilibot sa palengke at nag-oobserba sa mga merchants noong nakaraang araw. Napagtanto ni Henry na siya pa rin ang mayor at naisip na hindi ito dapat posible dahil nagagawa niyang mapanatili ang kanyang posisyon kahit na ang lahat ng kakilala ni Henry ay tinanggal. Itinaas ng baker ang kanyang kamay at sinabi na si Mayor Haas ay isang marangal na tao na matagumpay na pinamamahalaan ang lungsod. Nang hindi nahuhulog sa korupsyon, si Henry na nalunod sa pag-iisip ay nakitang kakaiba na si Haas ay nananatiling malinis kahit nawala na si Van. Nangatwiran siya na ang katotohanang hindi naging isang korap na politiko si Haas ay nangangahulugang may nagbabanta sa kanya at nagtaka kung si Van ba iyon. Napagpasyahan niya na posible ito kung naniniwala si Haas na binabantayan pa rin siya ni Van. Tumalikod si Henry para umalis at nagtanong ang baker kung aalis na ba siya. Umalis si Henry nang hindi sumasagot at nagkomento ang baker na si Henry ay isang kakaibang lalaki at nagtaka kung bakit siya nagsasalita ng may paggalang sa kabila ng malinaw na mas mataas ang antas sa lipunan. Nang maglaon, naupo muli si Henry sa dalampasigan at tinawag si Clever, nagtatanong kung mayroon pa ba itong mga kin mushroom spores mula sa malevolent forest. Kinumpirma ni Clever na pinapanatili niya ang mga spores upang hindi ang mga ito malanta at mamatay. Naisip ni Henry na kailangan niyang maghanda para sa kanyang pakikipagkita kay Haas at nagpasyang gumawa ng isang angkop na plano. Sa bukid ni Chanta, natigilan ng mangingisdang si Chante sa kanyang lupain dahil sa hindi paniniwala, nang matagpuan itong tuluyang wasak. Hindi lamang siya ang biktima, dahil lahat ng mga fishing farms sa buong Anchorman ay nabiktima ng mga kin mushroom spores. Dahil sa kung gaano kabilis kumalat ang mga spores, walang magawa ang mga mangingisda tungkol dito. Sa Anchorman Town Hall, nagtipon ang mga mangingisda sa labas ng opisina ng mayor upang magprotesta. Nagtanong si Mayor Haas kung ano ang gulo sa labas at kung ano ang nangyayari. Ipinabatid sa kanya ng kanyang lingkod na nandoon ang mga mangingisda at may masamang nangyari sa kanilang mga fishing farms. Nagtanong si Haas kung sila ba ay ninanakawan o inaatake at sumagot ang lingkod na may malagkit na moss ang tila namugad sa kanilang mga farms.
Kinwestiyon ni Haas kung anong uri ng moss ito, nagrereklamo tungkol sa kung gaano ito kahirap at nagtanong kung nakakahawa ba ito at gaano karaming tao ang naapektuhan. Sumagot ang lingkod na mahirap matukoy ang eksaktong bilang pero tila karamihan sa mga farmers ay naapektuhan. Nagpahayag si Haas ng hindi paniniwala, isinasaad na ang farming industry ay isa sa mga pinakamalaking pinagkukunan ng komersyo sa Anchorman. Inutusan niya ang kanyang lingkod na ipatawag ang mga priests at mga doctors. Nang maglaon, ipinabatid sa kanya ng lingkod na ang mga doctors at priests ay hindi alam kung ano ang infestation na iyon. Ayon sa mga doctors, hindi pa sila nakapagsaliksik ng moss na katulad nito noon at sinabing hindi ito mukhang moss kundi isang uri ng mushroom spore. Si Haas na lalong na-frustrate ay hinampas ang kanyang kamay sa mesa at kinwestiyon kung bakit may mga mushrooms na lilito sa mga fishing farms at paano naging posible ang ganoong bagay. Itinanong niya pagkatapos kung ano ang sinasabi ng mga priests. Sumagot ang lingkod na ang mga priests ay maaari lamang mag-alay ng mga dasal at dahil ang insidente ay nangyayari sa loob ng mga fishing farms, wala silang magagawa maliban sa magdasal. Nagreklamo si Haas na sa kabila ng malalaking halaga ng pera na ibinibigay sa kanila, ang tanging maya-alok nila ay isang simpleng dasal. Kinwestiyon niya kung maaari man lang ba silang magbigay ng mga blessings o magwisik ng holy water sa mga apektadong lugar. Sumagot ang lingkod na ang isyong ito ay hindi naman talaga kayang solusyonan ng mga priest sa simula pa lang. Inisip ni Haas na walang silbi ang mga relihiyosong figure ngunit sinabi na lamang na baka gumaan ng kaunti ang pakiramdam ng mga tao matapos makatanggap ng mga dasal. Idinagdag niya na kailangan pa rin nilang mahanap ang pinagmulan ng problema sa lalong madaling panahon. Pumasok ang isang guard at ipinaalam kay Haas na isang bagong nobleman ang humihiling ng audience at may dala itong silver status tag na may 3 bituin. Tinanggihan ni Haas ang kahilingan, sinasabing hindi ito ang tamang oras at siya ay abala. Sabi niya, wala siyang oras para makipagkwentuhan lang sa noble. Nag-atubili ang guard kaya tinanong ni Haas kung ano pa ang sasabihin nito. Iniulat ng guard na ang nobleman ay nagsasabing kaya niyang lutisin ang isyong kasalukuyang nakakaapekto sa mga fishing farms. Pumunta si Haas para makipagkita kay Henry at binati ito. Sinasabing isang karangalan ang makilala ang isang prestihiyosong tao. Sinuklian ni Henry ang pagbati ng may paggalang, sinasabing karangalan din niya na batiin ng mayor. Naupo si Haas sa harap niya at tinanong ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Henry ang sarili bilang Henry Morris na naging sanhi ng malinaw na pagkagulat ni Haas nang marinig ang pangalan. Binanggit ni Henry na tila nagulat si Haas at ipinaliwanag na marami ang ganoon din ang reaksyon dahil ang kanyang pangalan ay kapareho ng sa isang great sage na binitay. Ipinakita niya ang kanyang silver badge at sinabing isa lamang itong pagkakataon. Humingi ng paumanhin si Haas sa kanyang reaksyon at sumagot si Henry na ayos lang ito, idinaragdag na ang ama lang niya ang masisisi sa pagpili ng pangalang iyon. Tumugon si Haas na naniniwala siyang isa itong magandang pangalan. Binanggit pagkatapos ni Haas ang sakunang nakakaapekto sa mga fishing farms at sinabing narinig niyang makakapagbigay si Henry ng solusyon. Kinumpirma ito ni Henry, ipinaliliwanag na may napansin siyang substance na pamilyar siya. Habang dumadaan, nilinaw niya na ang substance ay binubuo ng mga spores mula sa isang demonic mushroom na kilala bilang kin mushrooms. Bago magbigay ng detalyadong paliwanag, ipinakilala ni Henry ang sarili bilang isang lieutenant ng Calivan Fortress na responsable sa paglipol ng mga demons sa loob ng Malevolent Forest. Kinilala ni Haas na ito ang nagpapaliwanag sa 3-star decoration ni Henry. Kinumpirma ito ni Henry at ipinaliwanag na ang mga spores na matatagpuan sa mga fishing farms ay katulad ng mga matatagpuan sa Malevolent Forest. Sinabi niya na ang mga spores na ito ay mga parasitic organisms na sakam na sumisipsip ng nutrisyon at mabilis na dumarami, dalubhasa sa mass reproduction. Nag-alala si Haas at nagtanong kung ano ang dapat gawin. Sumagot si Henry na dahil nakatagpo na niya ang mga ito noon, alam niya ang ilang extermination methods, ngunit iminungkahi na ituloy ang talakayan sa isang mas private na lugar. Sa loob ng isang private room, sinabi ni Haas na sila na lang ang nandoon. Sabi ni Henry, didiretso na siya sa punto. Kinabahan si Haas at nagtanong kung ano ang gusto ni Henry. Naisip ni Henry na matalas ang isip ni Haas at ipinaliwanag na ang mga kin mushrooms ay napakatindi. Inamin niya na hindi niya alam kung paano nakarating ang mga spores sa Anchorman,
ngunit kapag nagugat na ang mga ito sa isang lugar, halos imposible na ang mga ito ay tuluyang maalis. Idinagdag niya na sa kanyang mga missions, lagi niyang sinusubukang pumatay ng hanggat maaari. Inisip ni Haz na ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaasahan at nag-alala na baka naghahangad si Henry ng tuloy-tuloy na bayad. Kalmadong humigop ng tsa si Henry at sinabing eksperto pa rin siya tungkol sa mga mushrooms na ito at iminungkahing ay hire siya ni Haz. Nangako siyang babantayan ang mga spores upang mabawasan ang pinsala sa mga fishing farms. Naguluhan si Haz at inamin sa sarili na hindi niya kayang magbayad ng tuloy-tuloy. Nagtanong siya kung maaari ba siyang bumalik ng may sagot matapos kumonsulte sa mga apektadong farmers at pumayag si Henry. Habang naghahandang umalis si Haz, nagtanong siya kung maaari man lang bang alisin ni Henry ang mga spores na kasalukuyang nakakaapekto sa kanila. Sumagot si Henry na hindi ito mahirap ngunit ipinaalala kay Haz na hindi pa nila napag-uusapan ang kanyang wage. Lumingon si Haz at humingi ng paumanhin, sinasabing napabayan niya ang pinakamahalagang business matter at tinanong kung magkano ang gusto ni Henry. Sumagot si Henry na gusto niya ng 500 gold para sa serbisyong ibibigay niya sa araw na iyon. Nagulat si Haz nang marinig ang presyong 500 gold at nagtanong kung hindi ba masyadong malaki ang halagang iyon. Nagprotesta si Henry, sinasabing ang mga ito ay demonic mushrooms na matatagpuan sa malevolent forest at ang extermination method ay isang bagay na binuo niya sa pamamagitan ng pagbubuwis ng kanyang buhay. Kinwestiyon niya kung ang 500 gold coins ay maituturing ba talagang sobra-sobra. Mukhang natakot si Haz at naobserbahan ni Henry na malamang na nag-aalala si Haz na ang pagbabayad ng 500 gold ngayon ay magiging sanhi upang umasa si Henry ng parehong halaga sa hinaharap. Napagtanto ni Henry na ang isang mayor na palaging nag-aalala sa pera ay walang kaibahan sa mga merchants na humahabol sa mga numero, dahil ang mga merchants ay naghahangad ng kita habang ang mga civil servants ay dapat patunayan ang kanilang kompetensya sa pamamagitan ng pagpapakita ng tamang financial management. Tinanong niya pagkatapos si Haz kung ano ang balak nitong gawin habang nakaupo at nag-aalala sa pera habang ang kanyang mga farmers ay patuloy na nagdurusa. Naghinala si Haz na may kakaiba kay Henry at napansing hindi pa nagbibigay si Henry ng patunay sa kanyang mga sinasabi. Pumayag si Haz na magbayad lamang matapos patunayan ni Henry ang kanyang husay at sumagot si Henry na tama ang naging desisyon ni Haz. Sa mga fishing farms ng Ankelman, napansin ng mga mangingisda ang paglapit ng mayor. Isinama ni Haz si Henry at ipinaalam sa mga mangingisda na si Henry ang naatasan na lipulin ang mga spores. Pinuri ng mga mangingisda si Haz at nakiusap kay Henry na inspeksyonin ang kanilang mga farms. May ilan na nagsasabing ang ilang bahagi ng kanilang mga farms ay naubos na at ang iba naman ay iginigiit na sila ang unang humiling ng tulong. Pinatigil sila ni Henry at sinabing magsisimula siya sa pinakamalapit na lokasyon. Habang hawak ang isang bag at sinusuri ang mga farms, naisip ni Henry na ang paglipol sa mga spores ay madaling gawain dahil kailangan lang niyang kolektahin ang mga spores na inilagay ni Clever sa lugar. Inisip din niya na kailangan niyang palabisan na mahirap ang proseso para maniwala si Haz na makatarungan ang presyo. Binanggit niya sa sarili na ang bag ay naglalaman lamang ng asin at buhangin ngunit ipinagpalagay na magmumukha itong misteryoso sa mga mangingisda. Isinuboy ni Henry ang pinaghalong asin at buhangin sa tubig. Nagtanong si Haz kung ano ang kanyang ikinakalat. Sumagot si Henry na ito ay isang extermination powder na magiging sanhi ng mabilis na pagkamatay ng mga spores. Idinagdag niya na ang powder ay dapat isaboy ng regular dahil walang nakakaalam kung kailan babalik ang mga spores kaya kailangan ang tuloy-tuloy na serbisyo. Nagtanong si Haz kung mahirap bang gawin ang powder. Sumagot si Henry na ang proseso ay medyo komplikado at kailangan niyang laging i-double check ang recipe tuwing naghahanda siya nito. Sinabihan pagkatapos ni Henry si Clever na magsimula na. Pumasok si Clever sa tubig, binuksan ang chest, at kinolekta ang lahat ng mga spores. Nagdiwang ang mga mangingisda, sinasabing ang powder ni Henry ang lumilipol sa mga spores, at tinawag itong isang himala, nagpapasalamat sa langit para sa kanilang kaligtasan. Itinuro pagkatapos ni Henry ang nalinis na farm at tinanong si Haz kung ano ang tingin nito. Masayang bulalas ni Haz na talagang epektibo ang powder. Matapos malutas ang mga isyo sa mga fish farms, lahat ng mga farmers ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Henry.
Sumagot si Henry na hindi na kailangang magpasalamat sa kanya at sinabing dahil ito sa mabilis na desisyon ng mayor kaya nailigtas ang kanilang mga farms. Nagpahayag pagkatapos si Haas ng kanyang pasasalamat kay Henry at sumagot si Henry na ito ang pinakamaliit na magagawa niya dahil siya ay binabayaran. Iminungkahi ni Haas ang pagbalik sa kanyang bahay upang pag-usapan ang bayad at bumalik sila sa residence ng mayor.